Naging abala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa iba't ibang pulong para matugunan ang hamon ng climate change, paglikha ng trabaho, peace and order at iba pa. Ang kanyang mga naging aktibidad, balikan natin sa Balitang Pambansa ni Kenneth Pasyente ng PTV. Lunes, nanguna si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagbubukas ng Tesla Center Philippines sa Taguig City. Dito binigyang diin niya ang kahalagahan ng pag-shift sa electric vehicles na makatutulong sa pagbawas sa epekto ng climate change. Anang Pangulo, tuloy ang hakbang ng ginagawa ng Pilipinas patungong sustainable development sa transport system ng bansa sa pamamagitan ng pagbabawas ng carbon emissions sa mga sasakyan. Nakipagpulong din ang Pangulo kay Secretary Bienvenido Laguesma ng Labor Department para talakayin kung paano gagamitin ng ahensya ang pondo nito ngayong taon. Martes, nagkaroon naman ng dialogo ang Pangulo at DILG. Doon inutusan niya ang ahensya na ibalik ang mga pondong inalis sa mga pangunahing programa ng pambansang pulisya. Sa naturang pulong din, iminungkahi naman ng DILG na palakasin ang kapasidad ng 911 sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga call center at dispatcher. Kasama din ang pagbili ng mga body camera at polcation device ng mga police responder. Samantala sa pulong naman kasama ang Private Sector Advisory Council, Education and Jobs Sector Group, pinatututukan ng Chief Executive sa mga ahensya ng gobyerno at stakeholders ang pagpapalakas pa ng semiconductor at electronics industry. Sabi ng Pangulo, kailangang maitulak ang naturang industriya dahil sa kita ng bansa na maaaring makuha rito, nakahalintulad anya ng kitang nakukuha ng Pilipinas sa pag-e-export ng mga produkto. Isa din sa gusto ng Pangulo ang pagbibigay ng insentibo sa semiconductor locators o mga kumpanyang nagpapatakbo sa industriya ng semiconductor. Huwebes, tinanggap ng Pangulo si ADB outgoing President Masatsugu Asakawa sa isang farewell call. Dito kinilala ng Pangulo ang mga kontribusyon ng Asian Development Bank sa pag-unlad ng bansa. Lalo noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic kung saan sinabi niya na kung wala ang pag-agapay nito ay magiging mahirap ang sitwasyon ng Pilipinas. Ginawaran din ng Pangulo si Asakawa ng Order of Sikatuna bilang pagkilala sa suporta at serbisyo nito para mapabuti pa ang partnership ng Pilipinas at ADB. Pinangunahan din ng Chief Executive ang 24th NEDA meeting kung saan natalakay ang Philippine Development Report 2024. Binigyang diin din niya ang kahalagahan na maiparating sa publiko ang mga ginagawang inisyatiba ng gobyerno at maipaliwanag sa kanila ang long-term benefits ng mga nakalatag na programa ng pamahalaan. Kabilang din sa naging direktiba ng Presidente ang pagkakaroon ng komprehensibong report sa hakbang ng iba't ibang ahensya ng gobyerno ukol sa food security. Mula PTV, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa.